Welcome sa Tagalog Movie Recap here. Para ito sa mga tamad manood ng mahabang movie. Pasok kayo dito, sit back and relax. Sa simula ng pelikula, nakikita natin ang pangunahing karakter na si Joe Harding na pumupunta sa bangko para alamin kung bakit siya nakatanggap ng foreclosure notice. Sinabi ng manager ng bangko sa kanya na ibig sabihin nito ay may utang siya sa estado. Nang tanungin ni Joe kung bakit ang kanyang bayad sa mortgage ay naging 3 beses, ipinaalala ng manager sa kanya na ang promotion ng pinababang interest rate ay natapos na at ngayon kailangan na niyang magbayad ng 3 beses na mas malaki. Ikaw ang gumawa. Ano ang ginawa ko? Ibinenta mo sa akin ang kalokohang ito. Galit na galit ang matandang lalaki dahil nakatira siya kasama ang kanyang anak na babae at apo na babae at hindi nila kayang mawala ang kanilang bahay. Bukod pa rito, nang pinirmahan ang kasunduan, sinabi ng manager na ang posibilidad na tumaas ang rate ay napakaliit. Ngunit ngayon ipinipilit ng manager ang kanyang posisyon. Ladies and gentlemen, thank you for your attention. We've come to make a withdrawal. Sa sandaling iyon, 3 na kamaskarang magnanakaw ang sumugod sa bangko. Inuutusan nila ang lahat maliban sa mga teller na humiga ng nakatihaya, itaas ang kanilang mga braso at binti at manatiling nakapirme sa posisyong pusa. Sa pagsunod sa utos, nagsimulang magreklamo ang manager. Napansin ito ng isa sa mga magnanakaw at sinabihan siyang manahimik. Pagkatapos ay sinabi ni Joe na nangangalay ang kanyang mga kalamnan at pinayagan ng magnanakaw ang matandang lalaki na umupo. Inabot ni Joe sa magnanakaw ang kanyang foreclosure envelope. Nang kunin ito ng magnanakaw, napansin ni Joe ang tattoo sa kanyang leeg. Nawa ang magnanakaw sa kalagayang pinansyal ni Joe at sinabing may utang ang lipunan na pag-aaruga sa nakatatandang henerasyon. You're just an account number. It's not much, but it's all yours. No, my friend, not from you. Nang magreklamo si Joe na walang pakialam ang manager, kinuha ng magnanakaw ang kanyang pitaka. Pagkatapos ay umalis sa bangko ang mga magnanakaw. Kalaunan, nagbigay ng testimonya ang ating pangunahing karakter na nagsasabi sa pulis tungkol sa tattoo sa liig ng magnanakaw. Iminungkahi niya na hanapin ang tattoo shop na gumawa ng disenyo para matuntun ang mga kriminal. Tinrato siya ng FBI agent nang may panunuya pero nagpasalamat pa rin sa kanya. Dumating ang anak ni Joe na si Rachel at ang apo niyang si Brooklyn para sunduin siya mula sa istasyon ng pulis. Sa daan pauwi, tinanong ni Brooklyn ang kanyang lolo ng lahat tungkol sa kung ano ang nakita niya. Tuwang-tuwa siya na nasaksihan ni Joe ang isang pagnanakaw sa bangko pero hindi ibinabahagi ni Rachel ang kanyang pananabik. Nang gabing iyon, nanood si Joe ng balita at nakita ang parehong FBI agent na inuulit ang kanyang mga salita tungkol sa tattoo. Ang parehong mga salitang tinawanan niya kanina. Ipinakita rin sa balita ang isang sketch ng tattoo na humihiling sa sinumang nakakakilala sa artist na makipag-ugnayan sa mga autoridad. Kinabukasan, pinag-uusapan ni Joe at ng kanyang mga kaibigang sina Willie Davis at Albert Garner ang pagnanakaw habang naglalaro ng pitang. G52! If I ever get that bad, shoot me. Nagkasundo sila na ang pagnanakaw ay isinagawa ng napaka-profesyonal. Nalaman din nila na lahat silang 3 ay nakatanggap ng mga liham mula sa pension department ng pabrika kung saan sila dating nagtrabaho. Kalaunan lumabas na ang pabrika ay magsasara, ililipat ang lahat ng produksyon sa Vietnam at ang pension fund ay ititigil. Ipinagyelo ng Semtex Steel ang lahat ng bayad sa pensyon sa panahong ito ng transisyon. Nang gabing iyon, umupo ang 3 magkakaibigan sa isang diner. Sinusubukang alamin kung ano ang susunod na gagawin. Iminungkahi ni Joe ang pagkuha ng abogado. Tumutol si Willie, sinasabing malamang hindi na sila mabubuhay ng sapat para makita ang desisyon ng korte. Nang makauwi si Joe, nakakita siya ng isa pang notice mula sa bangko. Sa pagkakataong ito ay pula na nagsasabing kukunin ang kanyang bahay sa loob ng 1 buwan. Sa kanyang susunod na appointment sa doktor, nalaman ni Willie na agarang kailangan niya ng kidney donor dahil sa kanyang edad at estado ng insurance. Nasa pinakahuli siya ng listahan ng naghihintay para sa transplant. Kaya ang tsansa na makahanap siya ng donor sa sarili niya ay halos 0. Nangako si Willie na magtatanong sa kanyang mga kamag-anak at kaibigan pero sa isang video call, kasama ang kanyang anak na babae at apo na babae, hindi niya binanggit ang kanyang sakit. Samantala, nagbibigay si Albert ng mga aralin sa saxophone sa isang teenager pero hindi marunong tumugtog ang bata. Galit ang estudyante sa saxophone at sinabi ni Albert sa kanya na huwag niyang pahirapan ang sarili niya o ang instrumento.
Pagkatapos umalis sa bahay ng estudyante, nakipagkwentuhan si Albert sa lola ng bata na si Annie na nakikipaglandian sa kanya at sinabing nakita niya siyang tumugtog kasama ang sikat na jazz musician na si Stan Getz noong taon at sinusundo ni Joe ang kanyang apo mula sa paaralan kahit na ipinipilit nitong sapat na ang kanyang edad para maglakad pa uwi ng mag-isa. Tutal, siya ay 14 na. Ipinakita sa kanya ni Brooklyn ang kanyang biology test na na-perfect niya at pinaalala sa kanya na nangako siyang bibilhan siya ng tuta dahil sa kanyang magagandang grado. Nang gabing iyon, nagtipon ang magkakaibigan sa isang diner para ipagdiwang ang kaarawan ni Willie. Binigyan nila siya ng relong pambisik na may larawan ng kanyang apo at agad niya itong isinuot. Biglang sinabi ni Joe na iniisip niya ang pagnanakaw sa bangko. What was that? I'm thinking of robbing a bank. Tinayawanan lang ito ng lahat pero pagkatapos ay ipinakita ni Joe sa kanila ang mga notice mula sa bangko at ipinaliwanag na malapit na niyang mawala ang kanyang bahay. Sinira ng mga bangko ang milyon-milyong buhay nang hindi kailanman humaharap sa mga kahihinatnan. Iminungkahi ni Joe na silang tatlo ay magnakaw ng bangko, tumakas dala ang pera at tiyakin ang kanilang pagreretiro. Sa pinakamasamang sitwasyon, mapupunta sila sa kulungan na ibig sabihin ay may kama, 3 pagkain sa isang araw at pangangalagang pangkalusugan na mas mabuti kaysa sa mayroon sila ngayon. Kumbinsido si Joe na hindi sila mahuhuli dahil nasa panig nila ang karanasan at mga kasanayan. Pagkatapos ng salo-salo, nagkatawagan sila at pumayag si Willie na sumali sa pagnanakaw. Tumanggi muna si Albert dito pero kalaunan ay pumayag din. Bilang ensayo, nagpasya ang magkakaibigan na magnakaw ng mga grocery mula sa supermarket kung saan nagtatrabaho si Annie. Iniwan ni na Willie at Joe si Albert sa kotse pero sumunod pa rin siya sa kanila. Agad siyang napansin ni Annie. Tinulungan silang pumili ng mga grocery at nakipaglandian sa kanya. Ipinilit ni Albert na hindi siya naghahanap ng anumang uri ng relasyon. Samantala, ang mga kilos ni na Willie at Joe ay nakatawag ng pansin ng seguridad ng tindahan. Sinubukan ng mga lalaki na tahimik na umalis at sumakay sa kotse dala ang mga ninakaw na paninda. Pero napagtanto nilang wala si Albert sa manibela na ibig sabihin ay hindi sila makakatakas agad. Pagkatapos ay nagnakaw si Joe ng isang electric mobility scooter mula sa isa sa mga customer. Sa sandaling iyon, hinipan ng gwardiya ang kanyang pito at tumalon si Willie sa isang shopping cart. Matapos ang maikling habulan kung saan gumamit si Willie ng isang supot ng harina bilang pansamantalang smokescreen, nahuli pa rin sila. Dinakip din si Albert kahit wala naman siyang ninakaw. Tumakbo lang ang gwardiya papunta sa kanya at siya ay umakto. Lahat ng kanilang mga kiloses ay nakunan sa kamera pero pinatawad ng manager ng tindahan ng mga malas na magnanakaw dahil sila ay medyo matanda na. Binigyan pa niya sila ng mga discount coupon at hiniling na huwag nang silang magnakaw muli o kahit man lang huwag sa kanyang tindahan. Habang sila ay umaalis, nagalit si Albert. Tumangging pasakay ng kanyang mga kaibigan sa kanyang kotse at tinawag silang lubos na walang pag-asang mga magnanakaw. Nang siya ay umalis, napabuntong hininga si Willie at inaming tama si Albert. Nagpasya si Joe na kailangan nila ng payo mula sa isang profesional. Kinontak nila ang dating manugang ni Joe at hiniling na ipakilala sila sa isang taong may kakayahang gumawa ng krimen. Samantala, bumalik si Albert sa supermarket kung saan muli niyang nakasalubong si Annie. Muli niyang sinabi sa kanya na hindi siya naghahanap ng relasyon pero iginiit ng babae na hindi iyon dahilan para ipagkait niya sa sarili ang kasiyahan. Nauwi sila sa sabayang hapunan at magkasamang pagpapalipas ng gabi. Kinaumagahan dumating si Albert sa diner na masigla ang pakiramdam pero tumatanggi pa ring makibahagi sa pagnanakaw. Kasabay nito nagbabasa ng dyaryo si Willie. Kinukumpiska ang kanilang mga pension fund ng parehong bangko na planong kunin ang bahay ni Joe. Ang tatlong magkakaibigan ay matagal na naging tapat na mga kliyente ng bangkong iyon. Para lamang matuklasan ngayon na ninanakaw nito ang kanilang pera sa pagre-retiro. Nabigla ang magkakaibigan. Ito ang naging huling patak at sa wakas ay pumayag si Albert sa pagnanakaw. Pumunta sila upang makita si Jesus, isang may-ari ng pet shop na isa ring profesional na kriminal. Nangako ang mga lalaki sa kanya ng 25% ng kita at walang panganib dahil sila mismo ang hahawak sa lahat. Ipinaliwanag ni Jesus na ang pagnanakaw ng bangko ay maaaring magdala sa kanila ng habambuhay na sentensya kapag nahuli sila. Nang atwiran si Joe na wala na siyang mawawala, malapit nang kunin ang kanyang bahay at wala na ang kanyang pensyon. Humanga ang kriminal sa talumpati ni Joe at pumayag na tumulong. Nang gabing iyon, habang nakaupo sa isang pub, pinag-usapan ng magkakaibigan kung gaano karaming pera ang kukunin mula sa bangko.
Kinuwenta ni Joe kung magkano ang ninakaw mula sa kanila at sinabing kung makakakuha sila ng higit pa, ibibigay nila ang diferensya sa kawanggawa. Sa tulong ni Jesus, gumawa sila ng detalyadong plano. Inalam nila ang lokasyon ng mga kamera. Naghanda ng sasakyang pantakas. Nagsimulang mag-ehersisyo upang mapabuti ang kanilang kondisyon at hindi magmukhang matatanda. At nag-ayos ng matitibay na alibi. Nag-practice pa ng pagbaril ang mga magiging magnanakaw. Pero binalaan sila ni Jesus na ang pagpatay ng tao sa panahon ng pagnanakaw ay isa sa pinakamasamang pagkakamaling maaari nilang magawa. Nagkasundo ang magkakaibigan sa isa't isa na susuko sila kung dumating ang pulis. Sa wakas, sa umaga ng pagnanakaw, inihatid ni Joe Pawi ang dati niyang manugang at tinuruan niya ito kung paano gumawa ng tamang almusal sakaling mapunta si Joe sa kulungan. Kaaya-ayang nagulat si Brooklyn. Kalaunan, sinabi ni Joe sa kanya na ang kanyang ama ang susundo sa kanya mula sa paaralan ngayon. Nangako ang babae na bibigyan niya ng pagkakataon ang kanyang ama na ayusin ang kanilang relasyon at binigyan siya ni Joe ng isang mahaba, taos-pusong yakap na pamamaalam. Sinubukan ng dating manugang na pigilan si Joe sa kanyang plano pero sinabi ni Joe na ang kanyang mga problema ay kanya mismo. Kung makabalik si Johnny mula sa pagnanakaw, ang kanyang dating manugang ay dapat nang sa wakas ay ako'y ng responsibilidad at alagaan ng kanyang anak na babae. Para masiguro ang kanilang alibi, nagboluntaryo sina Joe, Willie at Albert sa isang charity fair. Sa tamang sandali, palihim silang umalis sa kanilang mga puwesto. Nagpalit ng damit at nagtungo sa gawain sakay ng isang maliit na ninakaw na van. Binigyan ni Joe ang kanyang mga kaibigan ng mga baril na may lamang blanco para matiyak na walang masasaktan. Nagsuot ang mga lalaki ng mga maskara ni na Frank Sinatra, Dean Martin at Sammy Davis Jr. Pagkatapos ay pumasok sa bangko, ikinandado ang mga pinto at nagpaputok ng isang bala sa ere. Ang mga takot na tao ay napahiga sa sahig habang pinupuno ng mga teller ang mga bag ng pera. Isang maliit na batang babae ang nag-abot ng kanyang manika. Iniisip na kukunin din ito ng mga magnanakaw. Sinubukan ni Willie na aliwin siya, kinukuwento ang tungkol sa kanyang apo. Bigla, sumama ang kanyang pakiramdam. Bumagsak si Willie at ang batang babae habang sinusubukang tulungan siyang huminga ay muntik nang matanggal ang kanyang maskara. Napansin din niya ang parehong rilong pambisig na may larawan ng kanyang apo sa dial. Sinamantala ang pagkalito ng magnanakaw. Pinindot ng isang empleyado ng bangko ang alarm button at dinampot ng manager ang baril ng guwardya na nahulog sa sahig. Tinakot ng manager ang magkakaibigan at inutusan silang humiga. Sinabi ni Joe sa manager na malapit na niyang makaharap ang kanyang lumikha at siya mismo ang nagpaputok ng baril. Nang magsimulang sumigaw ang manager, sinabi ni Joe na mga blanco ang mga bala. Inutusan ng mga magnanakaw ang lahat na magbilang ng malakas mula 90 hanggang 1. Pagkatapos ay sumakay sa bus at umalis. Sa oras na dumating ang pulis sa bangko, nahinto na ng magkakaibigan ang ninakaw na sasakyan. Dinampot ang mga bag ng pera. Nagawa nilang makapagnakaw ng $2,300,000 at bawat isa ay umalis ng magkahiwalay. Nang gabing iyon, ipinagdiwang ng magkakaibigan ang kanilang matagumpay na pagnanakaw sa isang restaurant kung saan tumugtog si Albert ng saxophone sa entablado. Matapos uminom ng marami, umuwi silang umaawit. Biglang muling sumama ang pakiramdam ni Willie. Samantala, sinimula ng FBI ang investigasyon nito na pinangunahan ng parehong ahente na naunang nag-interview kay Joe. Sa pagre-repaso ng security footage, natukoy nila na ang isa sa mga magnanakaw ay Aprikanong-Amerikano at hindi bababa sa 70 ang edad. Dinalaw ni na Joe at Albert si Willie sa ospital kung saan sinabi ng doktor sa kanila na agarang kailangan niya ng kidney transplant. Samantala, nanonood si Willie ng balita sa kanyang silid. Nagbigay ng panayam ang manager ng bangko na nagsasabing napakabata at maliksi ng mga magnanakaw dahil nagawa nilang makaiwas sa lahat ng bala. Galit na galit si Albert na hindi sinabi ni Willie sa kanila ang tungkol sa kanyang kalagayang medikal habang sinabi ni Joe na handa niyang idonate ang sarili niyang kidney bukas kung kinakailangan. Kasabay nito, lumabas sa balita ang ahente ng FBI na nagsasabing malamang ay matatanda ang mga magnanakaw. Nakipag-ugnayan sa FBI ang administrador ng supermarket, ang kaparehong lugar kung saan minsan ako nagtangkang magnakaw ng grocery ang tatlong magkakaibigan. Inihambing niya ang surveillance footage at napagtanto na tugma ang taas, timbang at maging ang paraan ng paglalakad ng mga suspect. Inaresto ng FBI sina Joe at Albert. Si Willie, dahil sa kanyang kalusugan, ay nanatili sa ospital. Tinanong ng mga ahente ang lahat ng tatlong magkakaibigan kung ano ang kanilang ginagawa sa araw ng pagnanakaw. Ikinuwento nila ang parehong istorya kung paano sila nagising, nag-almusal at nagtrabaho sa charity fair. Kinolekta rin ang mga testimonya mula sa mga saksi, isang waitress ng diner, isang lalaking may demensya at isang kaibigan ng tatlo.
Sinabi ni Albert na noong oras ng pagnanakaw ay nasa banyo siya dahil may seryoso siyang problema sa bituka. Inangkin ni Joe na nagbebenta siya ng mga tiket sa booth ng fair. Habang si Willie ay nagtrabaho sa haunted house, tinatakot ang mga bisita. Pagkatapos ng pagnanakaw, tinunaw ni Albert ang mga maskara at peking baril sa pugon ng pabrika. Pagkatapos ay muling pumasok sa banyo sa pamamagitan ng natatanggal na likurang pader at lumabas sa pinto tulad ng kanyang pagpasok. Lahat ng iyon ay nakunan sa surveillance video. Samantala, sumakay si Joe ng taxi para makita si Jesus at ibinigay sa kanya ang mga bag ng pera para linisin at ibinalik ni Willie ang ninakaw na sasakyan sa pinanggalingan nito. Pagkatapos, lahat silang tatlo ay bumalik sa kanilang mga pwesto sa fair at ang kanilang presensya ay nakunan sa kamera na nagbigay sa kanila ng matitibay na alibi. Inamin ng ahente ng FBI na mukhang walang butas ang kwento pero iginiit na bawat kriminal ay gumagawa ng isang pagkakamali kalaunan at ganoon bumabagsak ang kanilang mga plano. Dinala niya sina Joe at Albert sa ospital. Kung nasaan si Willie. Doon, si Willie at ilang matatandang stand-in ay inilagay sa mga wheelchair at itinulak papasok sa gym. Pagkatapos ang maliit na batang babae mula sa bangko, ang inaliw ni Willie at muntik nang matanggal ang kanyang maskara ay dinala papasok. Lumakad siya lampas sa mga suspect at iba pang matatandang lalaki. Pagkatapos ay huminto sa harap ni Willie at hinila ang jacket ng ahente. Nang lumuhod siya sa tabi niya, sinabi ng batang babae na hindi niya nakikita ang lalaking nakausap niya noong pagnanakaw. He's not here. Are you sure? Yep, I'm positive. I got a great memory. Natigilan ng ahente. Tinanong niya kung sigurado siya at tumango siya. Sinubukan ni Joe na itago ang isang ngiti. Inulit ng batang babae na wala roon ang lalaki at tinanong kung maaari na siyang umuwi. Nag-atubiling pumayag ang ahente. Ngumiti ang batang babae kay Willie. Makalipas ang ilang panahon, nakaupo si Joe sa isang diner nang pumasok si Jesus na may dalang malaking pet carrier na may tuta sa loob. Sinabi ni Jesus na tapos na ang lahat ng bakuna, maayos ang mga papeles medikal at ayos ang lahat. Tinanong ni Joe kung kinuha ni Jesus ang kanyang bahagi pero umiling siya at sinabing tungkulin ng lipunan na alagaan ng nakatatandang henerasyon. Naalala ni Joe na sinabi ng magnanakaw sa bangko ang eksaktong parehong parirala. Tinanong niya si Jesus kung saan napunta ang tattoo sa kanyang leg at ipinaliwanag ni Jesus na iginuhit iyon gamit ang henna para lamang iligawag to ang investigasyon. Sa sandaling iyon, pumasok sa diner ang ahente ng FB buwis at tahimik siyang binalaan ni Joe si Jesus. Pero ibinalik lang ng ahente ang pitaka ni Joe na itinago sa evidence locker. Ipinakilala ni Joe si Jesus sa ahente at sinabing nagpapatakbo siya ng isang dog shelter. Nagkamayan sila at tinanong ng ahente kung kukunin ni Joe ang tuta para sa sarili niya. Ipinaliwanag ni Joe na para iyon sa kanyang apo. Siya ay honor roll student na ngayon. Tinanong ng ahente kung maaari niyang makita ang tuta. Lumuhod siya sa tabi ng carrier, sumilip sa rehas at kinilig sa aso. Hindi alam na may mga bundle ng pera na nakadikit sa ibabaw ng carrier. Sinabi ni Joe na oras na para iuwi ang tuta bago makabalik mula sa paaralan ng kanyang apo. Siya ang ahente at si Jesus ay umalis sa diner at isang waitress ang lumapit sa mesa. Nagreklamo siya na muli na namang iniwan ni Joe ang kanyang tip na puro barya. Pero sa ilalim ng napkin na may sulat na halik ay may isang tumpok ng $100 na perang papel. Ang community center kung saan dati nagpapalipas ng oras. Ang magkakaibigan kasama ang ibang mga retirado ay nakatanggap din ng donasyon. Sa ospital, sumailalim si Willie sa kidney transplant. Si Albert ang kanyang donor. Nakikita kung gaano kasaya si Brooklyn sa tuta. Nagmuni-muni si Joe na sa buhay, kung masuwerte ka, makakatagpo ka ng ilang mabubuting kaibigan. Ang uri na nananatili sa iyo hanggang sa pinakahuli. Sama-sama kayong tumatanda, sama-samang dumaraan sa mga paghihirap, sama-samang ginagawa ang lahat, sama-samang tumatawa at umiiyak. Ito ang kanyang talumpati para kay Albert na tunay na ganoong uri ng kaibigan para kay Joe. Kalaunan ay makikitang ang magkakaibigan ay nasa kasal ni na Albert at Annie. Itinaas ng lahat ng bisita ang kanilang mga baso para sa bagong kasal. Naroon din ng anak at apo ni Willie. At tila sa wakas ay nagkaayos na ang ama ni Brooklyn at ang kanyang anak na babae. Lahat ay umiinom at nagdiriwang. Makalipas pa ang kaunti, ang tatlong magkakaibigan ay nakatayo sa isang tulay, nakatanaw sa salo-salo. Nagreklamo si Albert na hindi niya lubos maintindihan kung paano siya nauwi sa pagiging may asawa. Pero pagkatapos, may naramdaman siyang kakaiba. Isang bagay na mukhang katulad ng kaligayahan. At dito nagtatapos ang ating movie recap. Kung satisfied ka, paki-like, share, and subscribe naman. At syempre mas okay kung paki-hit na rin yung notification bell para lagi kang updated sa mga Tagalog movie recap na ganito.